Lotto Max, Lucky Pick, and 649. Dito walang magsaserve sa'yo mga boss. Ikaw magkaarga ng gasolina mo. Ito yung pinaka gusto kong parte sa sinabi niya. Nasa abroad ang pera, nasa Pinas ang saya. Talaga, mapipil mo yung totoong buhay at may peace of mind ka. Pauwi na tayo mga boss. Pero dadaan muna tayo sa gasolinahan para magpakarga ng gasolina. At tataya na rin ako ng loto mga boss. Baka sakaling maging milyonaryo na ako. Di ba? Let's go mga boss. Pin tayo. Ito na tayo sa gasolinahan mga boss. Sa Chevron. Dito ako nagpapakarga eh. Ayan. Nasa likod yan, Tim Hortons. Let's go. How are you? Regular gas, pump number 1. How much? Oh, as 50. Anything else? And Lotto Max, Okay. Lucky Pick, and 649. 60. Visa. Should be ready. Thank you. Okay. Thank you. Ayos mga boss, nakataya na ako ng loto. Woo! Gas muna tayo mga boss. Pasok muna tayo sa loob. Pasok ko sa loob, ang lamig mga boss. Dito walang magsaserve sa'yo mga boss. Ikaw magkaarga ng gasolina mo. Tapos na. Tapos nakataya na rin ako sa loto. Ito 649 at Lotto Max. Ayan, daming ibon no. Ayan pagkain no. Bahay na tayo mga boss. Bilis lang ano. Malapit lang talaga mga boss. Kapag summer ka, nilalakad ko lang yan eh. Yung 7-Eleven. Pag nag-part-time ako, lakad lang. Ito yung kotse ko. Kamusta mga boss? Magti tayo mga boss at napakalamig. Nakatulog ko kanina mga boss pagdating ko. Magbasa tayo ng
comment sa atin. Ayun. Ito mga boss. Galing kay @Mio Pretty 2. Ang sabi niya dito, sa totoo lang, sa ibang bansa, madali talagang makaipon ng pera. At madali mong maiahon ang buhay ng pamilya sa Pinas. Kaya lang, habang nasa ibang bansa, matutong mag-ipon. Tama nga naman, ano? At anuman ang mangyari at makauwi ng Pilipinas, meron kang ipon. Baka pag negosyo ka, basta maging marunong ka sa pera. At tulong-tulong bawat pamilya, aasenso ka. Nasa abroad ang pera, nasa Pinas ang saya talaga. Mapipil mo yung totoong buhay at may peace of mind ka. Eksaktong-eksakto mga boss, panalo. Isa to sa napakagusto kong comment sa akin mga boss. Thank you kay Ma'am @Mio Pretty 2. Napakaganda ng mensahe niya. Ano mga boss, talagang may kapupulutan ng aral. Ito yung pinakagusto kong parte sa sinabi niya. Nasa abroad ang pera, nasa Pinas ang saya talaga. Mapipil mo yung totoong buhay at may peace of mind ka. Kasi dito meron ka talagang mapupulot talaga na aral, na positive vibes, na talagang magpupursige ka. Kasi sa abroad hindi talaga mananatili ka dito, alam ko yon. Kahit sabihin na tulad ng Canada, US, na pwede kang maging citizen, pwede kang ma-permanent residence, pero karamihan sa atin dito sa mga ganitong bansa, mas karamihan sa mga Pilipino, mas gusto pa rin nila ang magretiro sa Pilipinas. Kahit ako mga boss, nasabi ko niyan sa mga previous vlog ko na darating ang isang araw gusto ko magretiro sa Pilipinas habang ako ay bata pa, malakas pa. Gusto kong ma-enjoy yung buhay ko, yung pagiging early retirement ko. Pag ako nag-early retirement, pag ako nag-retire, gusto ko yung medyo talaga malakas pa ako. Yung bang magagawa mo pa na makapamasyal sa iba't ibang parte sa atin sa Pilipinas. Alam niyo ba, kahit ako, hindi ko pa napapasyalan yung magagandang lugar sa atin sa Pilipinas. Tulad ng Palawan, hindi ko pa yan narating. Tulad ng Baguio, hindi ko pa yan narating. Isa yan sa mga pinapangarap ko na marating ko sa Pilipinas. Pag dumating ako sa age na gusto ko nang mag-retire, kami ni Mrs. yun ang plano namin. Kaya hopefully, sa tulong ni God, makagraduate yung anak namin ng college dito at meron siyang nakuwang magandang trabaho. For sure naman meron talaga. Meron naman talaga dito kasi ang mga kabataan kasi dito is madali sila makaharap ng trabaho, lalo na kapag sila ay dito nag-graduate sa Canada. So yun mga boss, talagang magkakaroon ka ng peace of mind pag naandun ka na sa ating bansa. Kahit sabihin natin na medyo may kaguluhan, okay lang yun mga boss. Kahit dito naman sa Canada, meron din naman nun. Excuse me mga boss. Yun ang gusto kong mangyari sa akin. Kaya, tulad ng sinabi ko sa previous vlog ko, habang ikaw ay nandito sa ibang bansa o dito sa Canada or kahit sang parte ng bansa na bilang isang OFW at ang tawag nga sa atin ay mga bayani, di ba? Matuto tayo mag-ipon talaga. Matuto tayo mag-ipon. At maging madamo tayo sa mga bagay na alam natin na hindi talaga natin mapapakinabangan in the future. Ang importante talaga para sa akin, alam nyo, lupa. Kasi wala kami niyan eh. Para sa akin wala kaming lupa talaga. Nakalakihan ko yung
ang aming tinitiran ay parang isang malaking compound na magkakadikit yung bahay namin. Na ang bintana namin ay nasa harap lang. Wala sa likod, wala sa tagliran. Harap lang. Isa lang yung pinto, mismo talaga doon sa harap lang. Kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas. Yun yung nakalakihan kong lugar na magkakapatid na sa father side ko, naghati-hati sila at yun, doon sila nagbahay-bahay. Doon ako lumaki mga boss. Never, kahit minsan, hindi pumasok sa isip ko na sisingin ko yung pamilya ko dahil wala kaming ganon. Hindi mga boss, hindi. Magpasalamat pa tayo. Tayo ay ipinanganak sa mundong ito. Ng ating mga magulang kahit walang-wala sila. Nabuhay tayo. So ngayon, tayo yung ganito na nagkaroon ng biyaya. So ngayon, tayo naman yung tumulong sa mga magulang natin. Di ba? Ito, aminin natin to. Gusto natin to. Pag nakita natin ang ating pamilya, ay masaya. Masaya na rin tayo. Lalo tayo mga OFW na mga nasa ibang bansa. Kapag nakapagpadala tayo ng pera at nakita mo sila na masaya at nabigay mo yung gusto nila, masaya na tayo. Oh, totoo naman yun, di ba? Lalo na kung galing ka talaga sa hirap. Yung perang ipapadala mo, pag pinadala mo na sa parents mo or sa anak mo, sa kapatid mo, at doon ginamit sa may pakinabang talaga at doon talaga sa gusto mo kung anong paggagamitan ng pera, napakasaya sa loob, di ba? Ayun mga boss, na-share ko lang sa inyo to. Tong comment na to galing ulit kay Ma'am at Mio Pretty 2. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am at Mio Pretty 2, sa iyong napakagandang comment sa akin na isinir ko sa ating mga kababayan ngayon, ng mga viewers natin, sa mga mahal kong viewers. Maraming salamat sa inyo ha. Salamat talaga. Hindi ako magsasawa. Halos maririnig nyo sa akin lagi ng pasalamat. Kaya ako patuloy na nagbablog, patuloy ako nagsishare ng mga kaganapan dito sa akin at sa mga iba nating kababayan. Kung minsan na yung mga sinishare ko sa inyo ay yun yung mga kinukwento nila sa akin na hindi ko na sila kailangan sa inyong iharap, ipakita. Okay na yun mga boss. Ang importante, naparating ko sa inyo yung karanasan nila dito, lalo na sa katayuan nila ngayon na temporary foreign worker. Diba? Ako mga boss, ako po ay permanent resident lang po dito. Hindi po ako citizen. Hindi po. Kaya kung ano po yung mga kaganapan namin dito sa aming maliit na town, sinishare ko po sa inyo, pinapakita ko po sa inyo. Pero mas priority ko talagang ipakita sa inyo, share sa inyo yung mga kasiyahan dito sa aming town. Kasi alam naman natin kapag nasa ibang bansa tayo, trabaho, yan talaga yung nasa isip talaga natin. Trabaho, kumita ng pera, makaipon, makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga pamilya, lalo na kung ikaw may pamilya, yung ating mga anak. So, yun yung gusto ko na laging ibahagi sa inyo, yung positive vibes. Hindi yung sad story, pero minsan kailangan kong i-share sa inyo tulad dito mga ganitong sitwasyon na kasi napapanood nyo na naman to sa mga ibang vlogger dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Canada. Maraming nagsishare dito about sa sitwasyon ng mga kababayan natin dito, yung mga nagiging homeless, yung mga nababangkrap na mga kababayan natin, yung mga nalulung sa kasino o naligaw sa ipinagbabawal na alam nyo na, kasi marami nun dito. Lahat ng binanggit kong yun dito nagagawa yon. Kaya sabi ko nga sa inyo dito, ang daling mangutang sa bangko. Napakadali mga boss. Lalo na kung ilang taon ka na nagtatrabaho dito, maganda yung credit score mo, nandyan talaga yung tukso, talagang papautangin ka talaga nila.
Kaya sabi ko nga sa inyo, kung magiging wise kayo sa pag-utang dito ng pera, utang kayo ng malaki, milyon, tapos dadali nyo sa Pilipinas, bibili kayo ng property, bili kayo ng bahay, o bibili kayo ng land, tapos patatayuan nyo ng business, apartment, o ano man ang gusto nyo na hanap buhay na income, na pangmatagalan na in the future, pag gawin nyo ng Pilipinas, papapakinabangan nyo pa. Pwede kayo mangutang dito. Pero kung mangungutang kayo na gagamitin nyo sa mga hindi ko sinasabing luho, ayoko naman magsalita ng diretsong gano'n, huwag na kayo mangutang. Kasi hindi rin biro ang pagbabayad. Yung interest maliit, pero kapag hindi ka nakakabayad, lumalaki yung interest. Nasisira yung credit history mo. So yun mga boss, na kung eto, nung nangutang ako dati dito sa bangko, sa totoo lang, yun yung time na walang-wala na ako, kapos na. Ang nanay ko na ospital, ang anak ko na ospital, malaki ang bills ko, pero kailangan kong gawin yun. Kailangan kong mangutang para madugtungan yung buhay ng mga mahal ko sa buhay. So, wala akong choice. Hindi ko kayang makabayad ng bills doon na galing lang sa bulsa ko. Kasi wala rin naman ako masyadong pera. Panapat lang halos pang araw-araw. May konti napapadala sa Pinas para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating parents. Ganyan. Pagpaaral ng ating mga bata. So ngayon mga boss, nung nangutang ako noon, binayaran ko yun mga 2 taon. Ayun mga boss, hindi ako nahiya sa inyo. Sinare ko to sa inyo. Ito yung realidad. Ito yung totoo na nangyayari sa akin dito sa Canada. At alam ko, mas marami pa ang mga ilan nating kababayan dito ang mas merong mabigat na sitwasyon kaysa sa akin. Kasi ako nalampasan ko na yung pag-utang ko, nabayaran ko na, thanks God. Dahil kahit paano nakaraos ako. At sa awa ng Diyos, kahit paano wala na tayong utang sa bangko. Ayun. Kaya medyo nakahinga tayo ng maluwag. Kasi pag marami ka ditong utang at marami kang trabaho, doon na papasok sa yung pagod, stress, minsan galit ka, minsan nagkakaroon na tayo ng anxiety. Alam niyo yun? Maraming pwedeng mangyari sa'yo na kapag sobrang dami mong utang dito sa ibang bansa, halos magpakamatay ka sa daming trabaho na kukunin mo. At ulitin ko, pwede ka lang pangatlong trabaho, pang-apat na trabaho kung ikaw ay citizen o permanent resident na dito mga boss. Pero kung ikaw ay temporary, nagland ka dito na work permit, hindi ka pwedeng mag-part-time. Bawal yun, illegal yun. Yung sinasabi sa ibang tao na nagbablog na yung mga under the table is wag po natin gagawin yun. Pakiusap, wag nyo pong gagawin yun. Napakalaki pong magiging problema sa inyong status dito sa Canada yun. At sa inyong pinapasukan na kumpanya na tatanggap sa inyo ng under the table. Makahirap mga boss. Maawa kayo sa ganung sitwasyon para lang kumita kayo ng pera na hindi kayo nagbabayad ng tax dito sa Canada. Delikado. Paano mga boss? Maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa sandaling minuto na nagkasama-sama tayo. Huwag po kayo magsawang manood ng J Pinoy TV at ng story ako dito sa Canada. Ang buhay Canada, ang buhay ko at ang buhay ng ilan nating mga kababayan dito na nakasama natin sa ating mga vlog. Good or bad, share ko sa inyo. Pero mas gusto ko yung puro good, positive vibes para may share ko sa inyo at kapulutan nyo ng aral at maging halimbawa sa inyo, lalo kayo mamotivate sa buhay. Maraming salamat po ulit sa inyo at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.